Ito daw mga kababayan, higit daw po sa 13 senator or senador ang pumirma sa resolusyon pabor sa liderato ni Senate President Chis Escudero mga kababayan, at yan daw po ay ayon mismo kay Jinggoy Estrada. So ngayon, bakit nga ba yung ibang mga senador mas pinipili daw mga kababayan etong si Senate President Chis Escudero kaysa daw po kay Tito Sotto? Mamaya pag-usapan po natin. Pakinggan muna natin itong balitang ito. Sure, posible bang magbago ang boto ng mga senador bago ang kanilang botohan para sa Senate leadership sa July 28? Monica, kahit ano ay maaaring mangyari sa susunod na 2 linggo kaugnay ng pagpili ng ilang mga senador pagpili ng mga senador sa magiging Senate President sa pagbubukas ng 20th Congress. Ito ang nilinaw ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa kabila. Ay, shoutout kay Ate Mickey Moto Shoutout po sa inyo. Mamaya malalaman nyo mga kababayan kung bakit mas gusto nila si Chis Escudero kaysa po kay Tito Sen. Ng resolusyon na pinirmahan ng ilang mga senador bilang porta sa ibobotong tagapangulo ng Senado. Umaasa si Senador Estrada na hindi na magbabago ang desisyon ng mga senador na pumirma sa resolusyon pabor sa pagpapatuloy ng liderato ni Senate President Francis Chis Escudero. We have enough numbers, more than 13 I suppose. And I think Senate President Chis Escudero is already secured of having his next term as Senate President. Ayon pa sa senador, sa dami ng kanilang boto ay maaaring tawagin itong supermajority. Pagdating naman anya sa July 28 ay maaaring hindi na kailanganin pang magbotohan ng mga senador kung sino ang magiging Senate President. Sa halip ay magsusumite na lang sila ng sulat na may mahigit 13 boto na sila pabor kay Senador Escudero. Paglilinaw din ni Estrada, walang pinaikot na resolusyon kundi tulong-tulungan ito sa bahagi ng mga senador. Samantala, naniniwala rin si Senador Juan Miguel Zubiri na lahat ay maaaring pang mangyari habang hinihintay pa ang unang sesyon ng Kongreso sa July 28. Nananatili rin aniya ang boto niya kay Senador Vicente Tito Sotto III dahil naniniwala rin ito sa consensus o pagkakaroon ng caucus o pagpupulong bago ang formal na pag-uusap sa plenaryo. Tiniyak rin ito. Kasi mga kababayan, isipin nyo bakit ba mas maganda na si Tito Sotto ang Senate President ng Senado? Kasi kapag si Tito Sotto mga kababayan, alam naman po natin na mahigpit eto pong si Tito Sotto at talagang stricto mga kababayan, lalo na pagdating sa mga kasamahan po niyang senador. Ang gusto kasi ni Tito Sen mga kababayan, maipakita sa publiko, sa taong bayan, na ang Senado po ay may integridad at ang Senado ay may independent body, hindi yung sunod-sunuran kung kani-kaninong politiko. Ang nangyayari po kasi dito po kay Senate President Chis Escudero, hindi na po nila napapakinggan ang panawagan ng taong bayan. Ang pinapakinggan nila mga kababayan kung ano yung sinasabi ng mga kaalyado po nilang senador at kung ano yung pinaggagawa ng mga kaalyado po nilang senador. Saan ka ba naman nagkatala na hinahayaan mo lang, ikaw ang Senate President, pero hinahayaan mo lang yung pinaggagawa na hindi maganda na mga kasamahan mong senador, bagkos nakikiisa ka pa. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, kung si Tito Sen ang mapapaupong Senate President, dyan po sa Senado, maiibalik ang integridad ng Senado at maiipakita mga kababayan ang pagiging independyente ng Senado. Ano po? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Ito, nabuo pa rin ang kanilang grupo kasama sina Senators Loren Legada, Tito Sotto at Panfilo Ping Lacson. Gayunman, tanggap nito kung maging minorya ang kanilang grupo sa pagbubukas ng mga sesyon ng Kongreso. We're open to another third force. Baka may dark horse dyan na gustong tumayo. Why not? We talked about it sa grupo namin. If there's a dark horse that will come out, that's not necessarily us four, we're willing to support. Basta ang pangako lang niya ay transparency at integridad ng Senado. Sabi dito ni Ma'am Luz Morishima, abolish na yung Senado, wala namang kwenta. Ano kayang pakiramdam ng mga senador
tuwing sinasabi ng mga kababayang Pilipino natin na dapat i-abolish na ang Senado kasi wala naman po talagang kwenta. Ano po kayang pakiramdam ng mga senador dyan na iniluklok at pinagkatiwalaan ng mga kababayang Pilipino po natin tuwing sinasabi ng marami sa mga kababayan natin na i-abolish na ang Senado? Kasi hindi na masasabing senador ng taong bayan kung hindi senador ng mga Duterte. Biruin nyo mga kababayan, ito na lang yung tingnan natin eh. Kung yung mga yan ay senador ng mamamayang Pilipino, dapat i-approve nila mga kababayan yung naaprubahan sa Kamara na 200 na dagdag dun sa sahod ng mga kababayan po nating manggagawa. Anong ginawa nila? Hinarang nila mga kababayan at ginawa lamang po nila na 50 pesos. Samantalang sila, ang lalaki ng sahod nila, hindi naman nagrereklamo ang mamamayang Pilipino. Biruin nyo sinasahuran sila ng napakalaking halaga ng taong bayan at nagagawa nila kung ano yung gusto nilang gawin, samantalang yung kakarampot lang na hinihingi ng mamamayang Pilipino na dagdag sa kanilang sahod, hinaharang pa at binawasan pa at ginawa pang 50 pesos. Diba ganyan yung mga senador na ibinoto ng taong bayan na hindi naman talaga senador ng mamamayang Pilipino, kung hindi senador ng mga Duterte at ng mga kaalyado po nila. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Monica, kanina sa press briefing kay Senador Mig Zubiri ay kanyang muling inihayag na hindi ito satisfied sa liderato ni Senate President Chis Escudero. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Ayan mga kababayan di ba sabi ni Senator Jinggoy Estrada na hindi lamang daw po basta 13 yung mga senador na sumusuporta dito daw po kay Senate President Chis Escudero. Kung hindi, masasabi nila na super majority yung sumusuporta dito sa pagiging Senate President ni Chis Escudero. So ngayon na nakakapagtaka dito, alam naman natin na napakagaling na Senate President ni Tito Sen. Bakit ayaw nila kay Tito Sen? So eto mga kababayan, nakakita tayo ng balita galing po dito sa News 5. Sabi po dito, guilty sa pagiging stricto. Ibig sabihin, kaya ayaw ng mga kapwa senador dito daw po kay Tito Sen kasi masyado daw pong stricto mga kababayan. Sabi pa dito, hindi pumalag si Senator Tito Soto sa mga pahayag na masyado umano siyang stricto, kaya hindi siya napupusuan ng ilang senador para maging Senate President. I was brought up by the true statement of the 8th and 9th Congress where decency and following rules and procedure abound. Yan po yung sabi dito ni Tito Sen. Alam nyo ba mga kababayan, mas gugustuhin ka pa na stricto etong tatayo na Senate President kaysa naman po kay Chis Escudero na hinahayaan lang yung interest ng kanya mga kasamang senador. Buti pa nga si Tito Sen, nung siya ang Senate President, ay ipakita yung integridad ng Senado at hindi nananawagan ng mga kababayan Pilipino po natin na i-abolish mga kababayan yung Senado. Ngayon, ano ba ang malimit nating marinig sa taong bayan? Abolish na yung Senado kasi wala naman yung kwenta. Simpleng hinihiling ng mamamayang Pilipino na 200 dagdag dun sa kanilang sahod, disapprove. Bagos 50 pesos yung ibinigay, walang awa sa taong bayan. Diba? Yan yung malimit nating marinig. So ngayon, nung panahon ni Tito Sen, wala pong ganyan. Kung ano yung interest ng mamamayang Pilipino, yun yung nasusunod. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, hindi na pumalag si Tito Sen nung sinabihan na masyado siyang stricto kaya inaayawan siya or hindi siya napupusuan na mga kasamahan niyang senador. Buti pa nga yung stricto Diba? Nasusunod yung interest ng taong bayan at hindi inuuna yung kapakanan ng kanilang mga kaalyado. Samantalang etong Senado ngayon, hindi natin alam kung saan papunta. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, ano ba yung sinasabi ko na mas nauuna yung interest ng kanilang mga kaalyado? Tingnan nyo to. Pakinggan nyo to mga kababayan. Eto daw pong Duterte Block, may bago na naman pong isinusulong na resolusyon. At yun daw pong resolusyon na yun ay para daw po mapauwi etong si dating Pangulong Duterte dito daw po sa Pilipinas. So pakinggan po natin. Isinusulong ni Senator Robin Hood Padilla, Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa ay isang resolusyon para mapauwi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa International Criminal Court.
Ayon kay Senator Padilla, bukas siya sa iba pang mga senador na nais ding lumagda sa kanyang ihahaing resolusyon sa Senado. O, diba? Yan ba ay makakatulong sa taong bayan? Yan ba ay para sa mamamayang Pilipino? Para kanino yan? Mga Duterte na naman. Sa mga Duterte na naman. Para kanino yung isa pa? Yung sinasabi na witch hunt kanina ni Senate Mig Zubiri, mga kababayan, para din sa mga Duterte. Kasi nga, ayaw nila na ma-impeach itong si Sara dahil ang tinitingnan nila yung 2028. Ngayon, eto na namang isinusulong ng tatlong itlog na ito, mga kababayan, para mapabalik daw ng Pilipinas etong si Digong. Alam naman po natin na etong si Duterte kaya po naando doon sa dahig at mukhang malabo pa nga na mapagbigyan doon sa hinihiling po nila na interim release dahil nga mabigat yung kaso ni dating Pangulong Duterte. Tapos etong mga senador na naandi dito sa Pilipinas, saglip na magtrabaho kayo, gumawa kayo ng makabuluhang batas, apila ninyo yung panawagan ng taong bayan na dagdag sahod na 200 pesos kasi yan lang naman ang ipinapakiusap sa inyo ng taong bayan, ano inaatupag ninyo? Yung tulungan at isalba ang mga Duterte. Diba gaano kasakit sa taong bayan na eto po mga sinuportahan ninyong ito ay interest nila yung nasusunod at na mga kaalyado nila. Samantalang yung interest ninyo, hindi pinapansin. Di ba ipagpatuloy pa natin? Dagdag ni Senator Padilla, hindi lang anya basta isang resolusyon ang kanyang isinusulong, kundi isang panawagan ng pagkakaisa, paggalang sa ating soberenya at hostisya para sa dating Pangulo. Di nga kayo nagreklamo nung gustong isuko ang Pilipinas sa China. Di ba mga kababayan? Hindi nga sila nagreklamo nung sinabi ni dating Pangulong Duterte na gawin na lamang probinsya ng China ang Pilipinas. Tahimik nga itong mga tatlong itlog na ito, samantalang ngayon, kaiingay nila nung si Duterte pinagbabayad doon po sa mga kaso niya at nililitis doon sa ibang bansa. Alam nyo ba mga kababayan, napakasakit nito para sa taong bayan na ito pong mga senador na ito ay hindi senador ng mamamayang Pilipino, bagkos senador ng mga Duterte. Balak na namang gamitin ng Senado para po sa pangsarili po nilang interes. Kaya nga mga kababayan, kung kay Tito Sen, hindi po pwede ang ganyan. Dapat ang isiulong ninyo na resolusyon ay yung makakatulong sa taong bayan at makakatulong sa pag-unlad ng Pilipinas. Kaya nga mga kababayan, itong mga senador na ito, mas pinipili nila si Chis Escudero kasi okay lang kay Chis Escudero na magsulong ng mga ganitong klase ng mga resolusyon. Ito po mga senador na ito. Ito mga kaalyado nilang ito. Kaya nga walang problema kay Chis Escudero kung ang Senado ay nalalagay na sa lusak, mga kababayan, ng pagbagsak. Dahil nga sa mga kaalyado nila na katulad po ng mga ito. Hindi naman interest ninyo yung ipinapasa ng mga ito. Kung hindi, interest ng mga kaalyado po nila. 'Di ba? So yan. Kapag si Duterte nadala sa dahig, nung nadala sa dahig, nananawagan sila na kesyo daw itong si Duterte kinidnap, na kesyo daw itong presidente natin ngayon, isinuko si Duterte sa mga dayuhan. Samantalang nung gusto ni Duterte na isuko dati ang Pilipinas sa China at gawing probinsya ng China, ang Pilipinas tahimik po etong mga ito. So yan yung isang patunay mga kababayan na yung mga ibinoto ninyo na senador, eto yung ginagawa sa Senado. Interes ng mga Duterte yung isinusulong at hindi po interest ninyo. Pero pagdating ng eleksyon, kunyari, napakarami ng nagawa at napakarami ng accomplishment. Pero definitely, wala naman po talaga. At ginagamit lang yung mga proyekto ng gobyerno, yung mga plataforma ng gobyerno para po sa mga pansarili po nilang interest. So yan mga kababayan, maliwanag na gumagawa na naman po sila ng paraan para daw po maibalik ng Pilipinas etong si Duterte at para tulungan ang mga Duterte. Biruin nyo, pagka ang pinag-uusapan sa Senado, issue ng mga Duterte, yung mga senador nag-iiba yung timpla. At halata nyo mga kababayan, kung senador ba sila ng taong bayan at senador ng mga Duterte. Pero maliwanag na sa atin hindi sila senador ng taong bayan. Sila ay literal na senador ng mga Duterte dahil pag Duterte ang topic sa Senado, gumagawa sila ng paraan para tulungan ng paulit-ulit ang pamilyang Duterte. Ano po? So ngayon, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo. Hingil po dyan.